Mga dad kuya, mga kababayan, finally nagsalita ng ating Pangulo. And sa kanyang sinasabi, sa kanyang sinabi, mukhang peligroso kung siya'y lalabas eh. Alright? Pero salamat na rin at kung ano man yung susunod na big event, and hopefully hindi na masyadong maraming events, at sana wag nang abuti ng Pasko mga dad kuya, karimari-marin pag inabot pa ng Pasko, nakapagsona na nga ang yawa eh, di ba? Pag inabot ng 3 taon yan, sinasabi ko sa inyo ha, goodbye Philippines talaga, lalayas ako sa Pilipinas pag nakalagpas pa yan ng 3 taon. Pag inabot pa yan ng July ng kanyang third sona, fourth na yun eh, or third year, mga dad kuya, 3 taon yung puting na yan, lalayas ako sa Pilipinas. Anong klaseng laban itong pagkahaba? Well, talagang ganun nga raw po, no? Yung senior naman, 3 years bago naligwak eh. Napas lang si Ninoy Aquino noon, 1983. 1986 na sipa sa banga ang pamilyang yan, ng mga Magna. Okay? Buti sana kung Magna Carta ay ibang Magna eh. So, ang tagal din bago nasipa, 3 taong labanan at pakikibaka rin. Well, ako po ay maliit na vlogger lang, di ba, mauubusan ako, lalo't ako pagka marami akong plano. Nga lang at hindi ako ang leader ng EDSA Friday Group. Okay, ako ay isa lang sa mga nagka-cover ng rally dyan sa EDSA. Anyway, pakinggan natin si PRRD sa kanyang sasabihin at sa tingin ko, mga alitan. Saka ko sabihin yan. Yan ang nga po ang sinasabi ko sa inyo eh, di ba? Hindi dapat, we have one common enemy, dapat po magkaisa tayong lahat. Alright, yun lang yun. I-set aside ang mga alitan na yan. Okay, those are petty quarrels mga datkuye. Di ba? Pwede namang magdidmahan, pero doon tayo, naku, binabanggit ko na yan. Saka ko mamaya ako banggitin. Discuss muna tayo kay PRRD. Anyway, eto nga po, ang ating Pangulo nagsalita na finally. This was just last night. And in-upload po ni Attorney Glenn Chong. Alright? So, pakikinggan natin. Alam niyo, nalulungkot ako ha, mahina na ang katawan ng ating dating Pangulo, doon naman ang punta nating lahat, alright, sa pagtanda naman, 'di ba? Pero hangga't may lakas pa si PRRD, gusto niyang, 'di ba, sinasabi niya 'to eh, sa natitirang panahon niya dito sa lupa, igugugol niya ang kanyang 'di ba, mga nalalabing araw or taon sa mundo para labanan itong abusadong gobyernong pumalit sa kanya. Okay? Let's listen to the former President of the Philippines, His Excellency former President Rodrigo Roa Duterte. Mga kapatid kong Pilipino, umiikot ako sa Pilipinas ngayon hanggang kaya para sa peace rally. Tara na, kung isog ka para sa bayan, we defend the Constitution and the flag of the Philippines. Para wag masira ang bayan natin. Hindi maloko ang bayan natin at kailangan ang Pilipino matatag at alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Ito naman ang gusto namin, mapayapa lahat ang mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan, nakakatawa nga hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa konstitusyon yan, mabigat yan, to peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody, and you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at ang mga kapatid kong Pilipino. Alright. So, nalulungkot ang ating dating Pangulo dahil nga sumasama siya sa mga maisog rally pero hindi pinapayagan ng mga local government officials, particularly the mayors, di ba?
So meron naman mga Freedom Park, may mga public park naman po, parks ang mga bayan-bayan, 'di ba? Kahit ngayong kahit basketballan man lang kung ano man diyan, parke syempre dapat merong ganyan ang isang bayan para may tambayan naman ng mga tao, 'di ba? May lugar kung saan pwedeng mag-hangout na libre, okay? Magtipon-tipon, magsaya lalo na every weekend, hindi pinapayagan ang rally na sinasamahan ni PRRD. At sabi ni PRRD, dapat makasuhan. Well, PRRD, magsampa kayo ng kaso. Right? Ubusin ang lahat ng resources. Kung meron pa man, lalong-lalo na PRRD, kaibigan mo naman si Senator Bongbong apakayaman. Or maybe yung mga natitirang, di ba, assets ni Pastor Quiboloy, since ikaw naman ang administrator, lahat willing ang mga Pilipinong mag-contribute. Total hindi ka nakaupo, wala kang lalabaging batas kung 'di ba, mag-ambagan man ang ang mga Pilipino para tayo'y hindi naman binabayaran kasi ang mga public parks, ang mga freedom parks, mga ate at kuya eh. Right? Permit lang yung wala ngang bayad kung tutuusin. Kung gagastos ka lang sa sound system, sa dekorasyon ng entablado, kahit hindi naman magarbo yan, pupuntahan at dadagsain ng tao yan, Duterte ang magsasalita. Either anak niya or si dating Pangulong Duterte. Wala namang bayad mag-rally. Bakit hindi pinapayagan? Well, magagastosan sila sa pagsasampa ng kaso. Dapat po ang lahat ng mayors, lalo na sa mga nangyari sa Bulacan ba yun? Like may mga goons pa na humarang sa mga kalsada, dapat sampahan ng kaso yan. Bakit ang mga mayors hindi nila pinapayagan yan? Nilalabag nila ang karapatang pantao ng lahat. Kalayaan natin magsalita, ginagarantiya ng saligang batas, ng konstitusyon nga. Tapos bawal, tapos dating presidente pa, ganyan-ganyan ninyo. Nagyayaya na ang dating Pangulo natin, tara na, kung kayo'y maisog, tara na. Ano pang inaantay nyo? Inaantay nyo pang may malalang mangyari, may magurgur, may maratrat. Inaantay nyo pa ng magbakbakan bago kayo ma-curious. Media ang tinutukoy ko dito, hindi ordinaryong Pilipino. Ang karamihan sa atin, well at least sa Pilipinas, busy sa pagtatrabaho, busy sa paghahanap buhay, marami pa rin Pilipino ang hindi naman, di ba, hindi naman techie, hindi pa masyadong marunong sa gadgets. And anyway, marami silang options ng kanilang mga panonooran or panonoorin kung sila man ay may mga gadgets. Napakarami ring social media. Baka yung iba ang hilig ay mga kahalayan. O ang iba ang hilig entertainment, showbiz, or maybe teleserye. Hindi natin sila mapupersa, hindi naman nila nasisilip ang mga political contents. Pero yung mga nakakahagip ng aming mga vlogs, ng aming mga videos, ng panawagan ng dating Pangulo, dapat na kayong kumilos, dapat na kayong sumama. So kung sino man po ang nag-record ng video na ito, sana masilip nyo ang aking channel. Sana po mabigyan nyo ng specific details ang dating Pangulo. Saan yung tara na sinasabi niya? Saan magtitipon-tipon? Nagyayaya ang Pangulo eh. Tara na, okay, merong event. Kailan? Saan? Anong oras? Ganon. Anong event ito? Diba? Sagutin yung WH questions sa journalism. What, when, where, how, why? Specific details. Kasi medyo hindi kumpleto yung, well, siguro pinagsalita lang talaga nila si PRRD, di ba? Pero dapat po ang mga magre-record ng ganitong invitation, kung papagsasalita yung Pangulo at yayayain nyo rin sa mga maisog rally, pahawakin nyo na maghawak na kayo ng scratch or whatever, maybe a small whiteboard or whatever, sulatan nyo what, when, where, how, why, o anong event, akbang ng maisog, kailan, para saan, at kung ano-ano pang details sa kailangan para ang pagyaya ng dating Pangulo ay, di ba, gets agad ng makakapanood. Effective. Ano ba ang event na pinagyayaya ng dating presidente? Ito ba ay People Power 3 na? Ito ba ay sa EDSA? Ito ba ay sa liwasan? Dapat specific.
'Di ba? Kompleto ang detalye. Pero para kasing general yung pagyayaya ng Pangulo eh. Kung maisog ka, sama ka sa rally namin. That's it. Okay? Kung kayo ay nakakaramdam ng discontentment sa panunungkulan ng nakaupo ngayon, kung kayo ay namamahalan sa bilihin, nahihirapan sa buhay, sumama na kayo sa amin. Actually, hindi na kailangan magyaya ng dating Pangulo eh. 'Di ba? Ang dami nagmamahal sa kung magpapa-survey nga tayo kung sino ang pipiliin ng Pilipino between PRRD and Kuting, eh for sure, 'di ba? Landslide 'yan. Lalo kung naikukumpara ng mga presidente yung mahal na bilihin ngayon at noon, 'di ba? Or ang performance, maglagpas 2 taon na ang Kuting, wala pa rin siyang build better more kuno. Continuity kuno, pero ang sinusuportahan mga makakaliwa at ang mga durugista. Ang kanyang campaign against illegal drugs, ineffective. Ang taas ng krimen, ang daing nakikidnap. So between PRRD and Kuting, no doubt, si PRRD ang sasamahan at pipiliin ng taong bayan. O, PRRD, saan ka pupunta? Saan ka aakyat na entablado? Sasama ang 32 million ni VP Sarang supporters. Partida, may mga natanggal pa sa listahan ng COMELEC dyan. May ilan ding nakaka-appreciate kay VP Sara na hindi pa botante. Baka nga hindi lang 32 million, baka half of the population. Kaya nga tinatanggalan ng budget si VP Sara eh. Milyon-milyon pa lang natutulungan ni VP Sara. Sa kanyang opisina alone as OVP, as Vice President. Opisina ng OVP. Iba pa yung natutulungan niya nung siya secretary ng DepEd. Kaya gustong pilaya ng mga buhayang kongresista. Lahat ng galit sa mga Duterte, buhaya. Lahat ng bumabati ko sa Duterte, sira ulo. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.